diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Kagabi, sa kapangyarihan pa rin ng voodoo, nagawang bihagin ni Rufo ang kaluluwa ng yumaong hepe ng pulisya. At sa utos ng voodoo priest na hindi matutulan ng kaluluwa, pinatay nito ang faith healer na si Madam Nita. At sinunod nitong paslangin si Dario. Narito ang ikalima at huling bahagi ng makapangalisang balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatawag voodoo sa isa na naman gabi ng lagi. Rufo! Panginoon! Panginoon ang itawag mo sa akin! Nasunod ko na ang utos mo. Napatay ko na si Madam Kitang. Sinabi na tawagin mo kung Panginoon. Huwag mo malugin ang karapon. Huwag mo nang malugin ang lagis. Hirap na ako, Panginoon! Ganyan. Matuto ka, Kim? Nasunod ko na ang gusto mo. Pumatay na ako ng labag sa loob ko. Palayain mo na ang
Habang panahon kong magiging alipin ng iyong kaluluwa, habang buhay kang magiging alipin ng kapangyarihan ng voodoo. Dario, Madam Nitang, huwag kang lumuha. hindi matahimik ang aking kaluluwa. Pareho tayo, hindi magkakaroon ng katahimikan. Gaya ng mga ibang kaluluwa na narito sa kawalan. Paano tayo magkakaroon ng katahimikan? Kapwa tayo naging biktima ng pagpaslang ng kabuhungan ng isang taong may isang demonyong kapangyarihan. Si Rufo, Oo, Madam Nitang. Dahil sa kanyang kagagawan, maaga tayong pinawian ng buhay. dapat niyang pagbayaran ang kanyang kabuhungan. Wala tayong kakayahang pigilan ang kanyang kasamaan. Kampo ng dilim si Rufo. At lahat ng kapangyarihang itim may katapusan. Paano Madam Nitang? Paano matatapos ang kabuhungan ni Rufo? Paano mawawakasan ang pagsik ng kapangyarihan ng voodoo? Sinabi lang huwag mo kong aabalahin sa ginagawa kong ritual at orasyon, Sabel! Ang asul na likidong laman ng botelyang isinaboy mo sa hangin. Iwan mo ko! Likido yun ang gayuma! Sabel! Bakit ka gumagamit ang kapangyarihan ng gayuma? May ibang babae kang kinahumalingan na yung gagayumahin. Anong... Matapos kong iwan ang pamilya ko para makisama sa'yo, ipagpapalit mo ako sa iba! Sabel! Ibabasura mo na ako at makikisama ka na sa iba! Hayop ko! Hayop ko! Ay! Yan ang nararapat sa'yo para lamang tumigil ka! Manggayuma man ako at makisama sa ibang babae, wala kang magagawa. Ano man ang gawin ko, hindi ka maaaring tumutol. Hindi mo ako maaaring iwan. Sa'yo at sa gusto mo, makikisama ka sa akin. Dahil pag hindi, masasaktan ka sa akin. Mapapatay kita! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Naririnig kong boses na tinatangay ng hangin. Divina. Parang Divina. boses ni Rufo na tumatawag sa akin. Lumabas ka sa inyong bahay, Divina. Ano itong nangyayari sa akin? Hindi ko matutulan ng boses na parang naririnig ko. Akin. Si Rufo. Oo, Rufo. Hintayin mo ko. Darating ako. Divina! Inay? Bakit ka
Nalito ka! Ako ang nagpapunta sa kanya dito, Isabel. Rufo, huwag mong sabihin anak ko ang... Si Divina. Siya ang pinag-ukulan ko ng ritual at orasyon. Hindi ako papayag! Sinabi ko na sa iyo, Isabel, wala kang magagawa para tutulan ang lahat ng gusto ko. Divina, hindi ka dapat mabarito. Umalis ka na, dali umalis ka na! Umuwi ka! Hindi, inay. Makinig ka sa akin. Sundin mo ko! Kailangan ako ni Rufo. Kailangan ko siya. Divina. Divina, huwag kang yumakap sa kanya! Balik ka! Iwan mo ko, inay! Ilalayo kita sa lalaking niya na gumayuma sa'yo. Iuwi kita! Sabing bitiwan mo ko! Lumabas ka muna, Isabel. Magbantay ka sa labas para walang maka-estorbo sa amin ng alam. Ayok ka! Sa ngayon, si Divina na ang reyna sa bahay na ito. Hindi na ikaw, ha? Kaya lumabas ka na, Isabel! Huwag mong pakialaman ang anak ko! Divina! Anak ko! Ngayong narito na tayo sa kwarto, wala lang makaka-istorbo sa atin, Divina. Magubat ka na. Bago kita angkinin, gusto kong muling pagsawain ang aking mga mata sa kahubaran mong labis na nakaakit sa akin, ha? Sige na. Oo, Rufo. Lahat ng gusto mo, gagawin ko. Lahat. Sino nagbukas ng nakatarangkang pinto? Ako, Rufo. Carol. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Paano nakatakas ang kaluluwa ni Chip sa ganap pulang belang tubig at pulang langis? Kailangan ko yun para mabihag at maibilanggo ko ulit doon ang kaluluwa ni Chip. Rufo! Hindi. Ang kaluluwa ni Natario at Madam Litang. Naparito kami para tapusin ang pagkakalat mo ng lagim. Magbabayaran mo ang lahat ng iyong kasamaan. Hindi. Wala kayong magagawa laban sa akin. Ganoon, wala kaming kakayahang kandiin ka dahil kami mga kaluluwa na lamang, ganun ba? Ngunit hindi ang kaluluwa ni Chief. May kakayahan siyang pinsalain ka dahil sa kapangyarihan ng voodoo na pinagkaloob mo sa kanya. Kaya, pinakawala namin ang kanyang kaluluwa sa pagkakabilanggo. At kaya ipinatapon namin sa kanyang berdeng tubig at pulang langis na nagpapahirap sa kanya. Kaya napipilitan siyang sumunod sa mga utos mo. Hindi. Hindi mo na mapapahiran ang kaluluwa ni Chief, kaya hindi mo na siya mautusan. Wala na siya sa ilalim ng kapangyarihan mo. Kaya makakaganti na ako sa kabuhungan mo, Rufo. Wag! Chief! Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon muli makapagsabog ng lagim. Tatapusin ko na ang buhay mo! Wag! Inay, salamat. Nagbalik na po kayo sa inyong sarili.
Ikaw, Ma, Divina. Sa pagkamatay po ni Mang Rufo, pareho tayo nakakawala na sa kanyang gayuma. At nagkaroon na ng hustisya ang pagkamatay ng itay mo, ni Madam Anitang at ni Chip. Magkakaroon na po ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Oo, anak. At hindi na mauulit magsabog ng lagim ang kapangyarihan ng Sa kasalukuyan, maaaring may mga voodoo supplies pa rin ibinibenta sa mga tagong lugar. Subalit, mayroon pa kayang maglakas loob gumamit ng kapangyarihan ng voodoo na nag-aanyaya at naghahatid ng lagim. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Voodoo. Sa isa na naman, gabi ng lagim.